Sa mga taong isinilang o nabuhay sa taong dekada 70 hanggang 90, karamihan sa kanila ay naniniwala sa mga nilalang na tinatawag na aswang. Ang mga ganitong uri ng nilalang ay matagal nang nabubuhay sa mundo panahon pa ng mga Kastila at kolonyalismo. Sa paglipas ng maraming taon hanggang sa maging moderno na ang mundo, ay tuluyan nang ang nabura sa isipan ng mga tao ang mga ganitong usapin na may kinalaman sa mga aswang, impakto, maligno at engkanto. Gayunpaman, may ilang nagpapatunay na patuloy pa rin nabubuhay ang mga ganitong uri ng nilalang sa daigdig. Hindi nyo ba alam bukod sa mga aswang ay may mga nilalang na hindi pa masyado pamilyar o tanyag sa Pilipinas, lalo na sa mga taong lumaki sa syudad? Kakaunti lang ang nakakaalam sa ganitong uri ng nilalang at sila'y mga taong naninirahan sa mga liblib na lugar ng Kabisayaan at Mindanao. Ang nilalang na ito ay tinatawag na tambaloslos, isang mythical creature. Ang tambaloslos ay isang figura sa mitolohiya ng Bicol, Visayas at Kamindanawan na ang itsura ay may malaking bibig at may malaking ari, maayong banggi o marhay na banggi mga katambol lalo na po sa inyo Sir Bordes. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Carolina, 51 taon gulang na at kasaluyang naninirahan dito sa Antique. Bago ko simulan ang aking kwento, ay taos-puso po akong humihingi ng dispensa kung hindi maayos ang pagkakasulat ng ibabahagi kong istorya hango sa sarili kong karanasan. Purong Bisaya po ako kaya hindi ako masyado magaling magsalita ng Tagalog. Sa katunayan po ang pamangkin ko ang sumulat nito habang isinasalisay ko sa kanya ang buong detalye. Lahat ng tauhan na aking babanggitin ay hindi nila tunay na pagkakakilanlan bilang respeto na rin sa kanilang pamumuhay ngayong kasalukuyan. 1978 si Kihor, taong 1978, sa panahong ito ay 14 anyos pa lamang ako, at bunso sa tatlong magkakapatid nina Tatay Benito at Nanay Marita. Tanging pangunguling ang pinagkakakitaan ng aking mga magulang. Kahit na maliit lang kinikita sa paggawa ng uling ay nakakaraos naman kami sa araw-araw. Lumaki kaming magkakapatid na matulungin sa magulang, kaya bata pa lamang kami ay sabak na kami sa mga gawaing bahay. Ngunit sa aking kamusmusan ay marami kaming pamahiin na sinusunod. Mga bagay na nanggaling mula sa bibig ng matatanda tulad na lamang, kapag tumilaok na ang manok sa hapon ay kailangan na sa loob na kami ng bahay sapagkat may malaking bibig umano na lumilitaw sa ibabaw ng lupa at kinakain nito ang mga bata. Sabi pa nga ng matatanda, hindi lang higanting bibig ang lumalabas tuwing papalubog na ang araw kundi meron din higanting tenga ng engkanto na kapag nakapasok ka dito ay hindi ka na makakalabas pa. Ani pa noon ni na lolo't lola, pag mag-isa ka daw naglalakad sa kalaliman ng gabi at may nakasalubong kang wakwak o manananggal ay dumapa ka lang sa lupa upang hindi ka masaklot. At kung mapadaan ka man sa kakahuyan at sa palagay mo ikaw ay naliligaw, baliktarin mo lang ang suot mong damit dahil pinaglalaruan ka umano ng kapre. Ang mga kapre daw ang numero unong mahilig paglaruan ng mga tao. Sila ang mga nilalang na mapanlinlang bagamat hindi naman sila nanakit o peligro sa mga tao. Sir Bordes, lahat ng paalala at babala ng aking mga magulang pati ni na lolo't lola ay tumatak sa isipan naming magkakapatid. Naniniwala kasi kami sa mga ganitong uri ng nilalang. Subalit noong maikwento sa amin ni na Tatay Benito at Nanay Marita ang isang nilalang na tinawag nilang tambalolos ay halos hindi ko mapigilang matawa. Humagalpak ako ng tawa nung sabihin nila na malaki raw ang ari ng nilalang na ito na halos sumasayad sa lupa. Tingin ko tuloy noon nagbibiro lang ang aking mga magulang. Bagamat hindi ko sukat akalain na nagsasabi pala sila ng totoo. Mismong sarili kong mga mata ang nagpapatutunay na tunay nga ang tambaloslos. Nak bumili ka nga ng mantika toyo kina Aling Alicia. Bilisan mo lang at malapit ng dumilim ang paligid.
Saad na utos ni nanay. Abala ito sa paglilinis ng isda, ilang metro din ang layo ng tindahan mula sa aming bahay. Si Aling Alicia lang kasi ang may pinakamalapit na tindahan sa aming lugar. Nasa pinakadulo kasi kami naninirahan malapit sa ilog. Hindi naman ako natatakot maglakad mag-isa sa daan sapagkat tahimik at matiwasay naman ang aming baryo. Wala pa namang napapabalita sa aming lugar na may gumagalang aswang. Tuwing sasapit ang alas 5 in punto ay wala ka nang makikitang mga batang naglalaro sa kalsada. Lahat sila'y natatakot sa higanteng bibig na lumalabas sa lupa. Hindi ko alam Sir Bordes kung panakot lang ba ito sa mga bata. Ni minsan kasi wala pang nagpapatunay na may ganitong uri ng elemento. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na ako sa tindahan. May ilang matatanda na tumutuma sa gilid ng bahay ng ginang. Sa pagkakaalala ko, syoktong panoon ang sikat na alak. Magandang gabi po Aling Alicia. Pabili po ng mantika at toyo. Wika ko sa ginang, Carolina, bakit hindi ang kuya mo ang inutusan ng nanay mo, mag-aalas 6 na ikaw pa talaga ang inutusan bumili? Hindi ka ba natatakot maglakad mag-isa sa dilim? Nasa pinakadulo pa naman kayo nakatira. Ani Aling Alicia, habang kinukuha ang binili kong sangkap, pagod po ang mga kuya ko, Aling Alicia. Maghapon sila tumulong kay tatay sa paggawa ng uling. Tugon ko naman dito, mag-iingat ka sa pag-uwi mo Carolina. Baka bigla na lang lumitaw ang higanteng bibig at kainin ka ng buo. Biglang sabat ni Mang Abelardo, habang hawak ang sigarilyo na malapit ng maupos. Mang Abelardo, hindi na po ako bata para maniwala sa ganyang mga kwento. Dalaga na po ako. Tugon ko sa Ginoo na may mababang tono, hoy. Abelardo, bakit hindi na lang ang pag-inom ng alak ang atupagin mo? Tinatakot mo pa ang dalaga. Pero alam mo ba hiha, may nasagap akong balita kagabi. Di ba kilala mo si Mang Natoy, ang naninirahan doon malapit sa bukana ng ilog? May nakita daw siyang nilalang na may malaking bibig at ari. Sigurado akong tambaloslos ang naulinagan niya kagabi. Mag-iingat ka Carolina, mapangib sila sa isang katulad mong dalaga. Palatak ni Aling Alicia sa lalaking tumador bago nagwika ng babala sa akin, totoo po ba talaga ang tambaloslos? Aling Alicia, tanong ko sa ginang, naman hiha. Totoo sila. Kaya mag-iingat ka. Sa pagkakaalam ko mahilig sa magaganda at birhen ang mga nilalang na ito. Oras na mahawakan kanya hihilahin kanya sa ilalim ng tubig, o di kaya pagsasamantalahan ka bago lantakan ang katawan mo. Mapanganib sila at masyadong agresibo. Kaya iwasan mong magawi sa ilog bago lumubog ang araw. Paliwanag ni Aling Alicia, sige po Aling Alicia, uwi na po ako. Salamat po sa babala, paalam ko dito at mabilis naglakad pabalik sa amin. Halos malakas ang kabog ng aking dibdib habang binabagtas ko ang malalam na kalsada. Puno ng talahib at mga puno ang magkabilang gilid ng daan, kung kaya't ganun na lang ang takot ko. Sir Bordes, si Aling Alicia ang tipong babae na hindi magawang magsinungaling. Bawat kataga na lumalabas sa kanyang bibig ay pawang katotohanan. Ginagalang ito sa aming baryo sa kadahilanan isa siyang magaling na mangtatawas. Bihasa siya sa pagsasantegwar at malawak ang kaalaman sa panggagamot. Kaya nilamon ako ng matinding hilakbot nung sabihin niya ang tungkol sa tambaloslos na minsan ko nang narinig sa aking mga magulang. Lakad-takbo din ang ginawa ko makarating lang ako ng mabilis sa bahay. Singlamig ng yelo ang aking pawis nung makapasok ako sa aming tahanan. Nak, bakit hinihingal ka? Tumakbo ka ba? Usisang tanong sakin ni Nanay Marita. Opo, Nay. Tumakbo po ako, maiksing tugon ko naman dito at hindi na nagawang banggitin pa ang tungkol sa sinabi ni Aling Alicia. Napansin ko na wala sa bahay sina tatay at ang dalawa kong nakakatandang kapatid.
Kaya tinanong ko ang aking ina kung saan sila pumunta. Anito, pumunta sila sa kanilang pinag-ulingan na 3 metro lang ang layo sa aming tirahan. Makalipas ang ilang minuto, ay agad naman silang bumalik. Nagsandok ako ng kanin dahil tapos na rin magluto ng ulam si Nanay Marita. Habang nagsasalo kami sa hapag ay naisipan kong sabihin sa mga magulang ko ang tungkol sa nilalang na nagpapakita umano sa ilog. Hindi na noon nagulat sina ama't ina sapagkat sila na rin ang nagpapatunay na totoo ang tambaloslos. Sir Bordes, araw noon ng aming bakasyon, kaya palagi lang ako nasa loob ng aming bahay. Wala akong masyadong kaibigan at hindi rin ako palekerang babae. Nakakalabas lang ako tuwing utusan ako bumili sa tindahan. Minsan na may gumagayak ako sa bahay ng pinsan ko upang makipagkwentuhan. Sabado ng umaga, naiwan akong mag-isa sa bahay. Pumunta kasi sa palengke sina Tatay Benito at Nanay Marita kasama ang 2 kong nakakantandang kapatid para ibenta ang ilang sakong uling. Diretso na ang mga ito mamimili ng mga pangunahin naming pangangailangan sa bahay, habang nagbubulay-bulay ako patungkol sa mga sinabi kagabi ni Aling Alicia na tila hindi na mawala sa aking isipan ay napagdiskatahan ko ng tahiin ang punit na kulambo. Nang mga oras kasing iyon tapos na ako sa mga gawain bahay at nakapagsaing na rin ako. Habang tahimik akong nagtatahi ay biglang dumating ang 5 kong pinsan, kabilang na ang 2 binatilyo. Nang makapasok ang mga ito sa aming bahay ay natuwa ako sapagkat gumuhit sa aking paningin si Ate Elena, ang pinsan kong nag-aaral sa Maynila at namamasukan bilang isang kasambahay sa isa naming kamag-anak na may maayos na pamumuhay sa nasabing lungsod. Sa madaling sabi isa siyang working student na may malaking pangarap sa buhay. Nagbakasyon ito sa aming probinsya dahil araw nga ng bakasyon. Ate Elena, kailan ka pa dumating? Ang ganda-ganda muna at ang puti mo pa, tanong ko sa aking pinsan. Nakaraang araw pa ako dumating insan. Kagabi nag-usap kaming magpipinsan na bisitahin ka. Gusto ko kasi sulitin ang maikli kong bakasyon. Balak namin maligo sa ilog kasama ka. Pinaghandaan talaga namin ang araw na ito kaya nagluto kami ng ilang putahe. Tugon naman ni Ate Elena, Sir Bordes, may mga bitbit silang kaldero at Tupperware na naglalaman ng masasarap na ulam. Binigyan din ako ni Ate Elena ng kaunting pasalubong. Gayunpaman, wala akong nagawa kundi ang sumama. Malinis kasi ang ilog sa amin kahit napapalibutan ito ng makapal na nipa. Sumama ako maligo dahil marami naman kami, nakakahiya naman kung tatangihan ko ang aking pinsan na galing pang Maynila. 1 at 2 ang lalaki sa aming magpipinsan at tirik pa naman ang araw kaya malayo sa peligro. Bago kami magpiknik sa ilog ay nag-iwan ako ng maliit na mensahe sa ibabaw ng mesa na maliligo ako sa ilog kasama ang aking mga pinsan para hindi ako hanapin ng aking mga magulang at hindi sila mag-alala. Hindi ko lubos maisip na ang pagligo ko sa ilog ang simula ng nakakatakot kong karanasan mula sa isang peligrosong nilalang. Noong makarating kami sa ilog, ay agad namin inilatag sa pangpang ang mga baong pagkain. Naglagay kami ng malapad na mantel upang hindi madumihan ang mga pagkain. May baon din ang aking mga pinsan ng malalaking sitserya na hindi ko pa noon natitikman sa tanang buhay ko. Magkakasama kaming lumusong at nagtampisaw sa ilog. Walang patid ang aming kasiyahan at puno ng galak ang bawat segundo. Nagmistulang reunion naming magpipinsan ang araw na yon. Tawanan, kantyawan, harutan ang aming ginawa habang nilalantakan ang masasarap na putahe. Nagkataon na may bitbit na kutsilyo ang isa sa pinsang kong lalaki, kaya naisipan namin kumuha ng mga bunga ng nipa. Masarap kasi ang lumbod nito na pwedeng gawing salad. Masasabi ko noon na sulit talaga ang aming bonding.
Subalit ang masaya naming paliligo ay nagambala ng isang estrangherong lalaki na tanging ako lang ang nakapansin, isang mistisong binata ang aking nasipat sa kabilang pangpang. Matangkad, makisig, at mala-Adonis ang itsura kung aking ilalarawan. Agad napukaw ang atensyon ko sa lalaking iyon, biglang bumilis ang tibok ng aking puso na tila nahuhumaling ako sa kanya. Iyon ang unang pagkakataon na humanga at umibig ako sa isang lalaking na unang beses ko palang nakita. Sino kaya siya? Ang gwapo naman niya, wika ko sa aking sarili. Pakiramdam ko saglit na tumigil ang oras at nakatuon lamang ang aking paningin sa kanya. Sumigla ang malumbay kong puso nung tapunan niya ako ng malaanghel na ngiti. Insan, sino ba ang tinitignan mo? Bakit ka napapangiti ng ganyan? Insan, nakikinig ka ba? Bakit parang natutulala ka? Sino ba talaga ang tinitignan mo? Bulalas na tanong ni Ate Elena. Pati ang ilan kong pinsang babae ay napapatingin sa kabilang pangpang. Habang abala ang dalawang binatilyo sa pagtitilad ng bunga ng nipa, mga insan. Di ba ang gwapo niya? Saad ko muli sa kanila na tila wala sa sariling katinuan. Namamangha kasi ako sa mukha ng estranherong binata. Para akong nakakita ng isang banyaga na may makinis at maputing balat. Sinong gwapo? Sino ba kasi ang tinitignan mo? Wala naman kaming nakikitang tao sa kabilang pangpang, tanong ng isa sa mga kasama ko. Itinuro ko sa kanila kung saan nakatayo ang makisig na lalaki, ngunit wala talaga silang makita. Ikaw insan na, ang lakas mo mang trip. Wika ni Ate Elena, at nagawa pang kurutin ang aking pisngi. Sir Bordes, biglang naglaho sa aking paningin ang misteryosong lalaki nung biglang dumating ang aking ama. Sinundo kami nito at nagwikang kailangan na naming umuwi bago sumapit ang alauna ng hapon. Anya, ang oras na iyon ang nagsisilbing pahinga ng mga engkanto at lamang lupa. Mahirap na umano magambala namin ang mga elementong nananahan sa ilog. Hindi ko maintindihan kung bakit masyadong mapamahiin ang aking mga magulang. Masyado nilang sinusunod ang makalumang paniniwala ng mga sinaunang matatanda na nabuhay sa kapahunan ng mga magulang ng aking lolo't lola. Ani pa umano ni tatay. Kung gusto naming maligo at maglibang, bakit hindi na lang kami sa dagat magsaya kung saan maraming bumibistang mga tao? Karamihan kasi sa mga taga-baryo, iniisip na engkantado ang nasabing suba lalo't liblib ito at napapalibutan ng malalagong nipa. Magandang tanghali po Tio Benito. Magalang na pagbati ni Ate Elena sa aking ama at magiliw nagmano, magandang tanghali din sa iyo, Elena. Muntik na kita hindi makilala, totoo nga sabi nakakaputi ang tubig sa Maynila. Nagmukha kang anak mayaman. Pabirong saan naman ni tatay, muli kaming sinabihan ni Tatay Benito na tama na umano ang paliligo namin sa ilog. Mabuti pa doon na lang kami magtampisaw sa dagat sa susunod na araw dahil maraming kabataan at pamilyang maliligo roon lalo't maraming bakasyonista ang umuwi tuwing nalalapit na ang Semana Santa. Gayunpaman, ang mapanuksong pisikal na katangian ng misteryosong lalaki ay hindi talaga mawala sa isip ko. Napapasulyap ako sa kabilang pangpang at umaasa na muli siyang masilayan. Noong mga sandaling iyon, tila naapektuhan na ang aking pag-isip. Palagi kasi ito naglalaro sa utak ko na tila nabihag niya ang aking damdamin, Sir Bordes. Naging maayos naman ang bonding namin magpipinsan, kahit na maaga kaming natapos sa pagtatampisaw sa ilog. Naglatag ng lamesa ang aking mga magulang sa aming bakuran at doon namin ipinagpatuloy ang aming kasiyahan. Bukod sa pagtitilad ng bunga ng nipa ay kumuha din ng mga buko ang dalawa kong kuya. May ilang puno kasi ng nyog sa aming bakuran. Natapos ang buong araw ko na puno ng kaligayahan at hindi matatawarang ngiti sa labi bago sila nagsiuwian.
Ngunit pagsapit ng gabi ay maraming kakaibang bagay ang nagpapabagabag sa akin, kung saan nagsimula na ang misteryo. Sa aking pagkakahiga sa matigas na kama, ay hindi ako madapuan ng antok. Hindi kasi mawala sa isip ko ang estrangherong lalaki. Tuwing ipipikit ko ang aking mga mata ay mukha pa rin niya ang aking nakikita. Ginagambala nito ang aking pagka-inosente pagdating sa pag-ibig. Sa aking pagkabalisa sa katahimikan ng gabi ay biglang na lang may bumubulong sa aking tulirang kamalayan. Umihip ang malamig na hangin na tila nagbibigay sa akin ng pagkasabik na hindi ko lubos maipaliwanag. Dumating sa punto na karinig ako ng magkakasunod na panaghoy sa suba. Ang tinig ay malamyos na nagpapagising sa aking pagkakabae. Uminit ang buo kong katawan na tila tinatawag ako ng tawag ng laman na hindi ko pa naman nararanasan sa buong buhay ko. Sa edad na 14 ay hindi ko pa alam ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ni hindi ko pa nga natitikman ang unang halik sa labi, Sir Bordes, may kung anong bagay ang nagmamanipula sa akin na tila kusang kumikilos ang aking katawan. Tumayo ako sa pagkakahiga at binuksan ang dahon ng bintana. Nakaramdam ako ng pagkasabik nung masipat ko ang gwapitong lalaking nakatayo sa madilim na bahagi. Nakangiti ito sa akin habang ikinakaway ang malapad na palad. Gusto ko lumabas ng bahay at hagkan siya ng mahigpit maibsan lang ang kakaibang init sa aking katawan. Para na akong mababaliw ng mga oras na yon sapagkat balak ko na sanang lumusot sa bintana ngunit hindi ako kasya. Kaya't lumabas ako sa aking silid. Akmang palabas na ako sa entrada ng kusina ay biglang may humawak sa aking kamay na nagpagising sa aking diwa na, "Huwag kang lalabas ng bahay. Mukhang sinundan ka pa rito ng elementong gusto kang paglaruan. Kanina ko pa nararamdaman na may kakaibang nangyayari sa'yo." Ani Tatay Benito. Punong-puno ng pangamba ang kanyang mukha. "Tama ang tatay mo, Carolina. Hindi ko alam kung maligno ba o impakto ang umaaligid sa labas ng bahay. Simula kasi nung maligo kayong magpipinsan sa ilog ay nagbago na ang ikinikilos mo. Palagi kang tuliro at hindi makausap ng maayos. Sabi ng mga pinsan mo palagi mo raw bukang bibig ang gwapong lalaki sa ilog na hindi nila nakikita. Nak, pinaglalaruan ka ng maligno." Saad naman ni Nanay Marita na kanina pang nakatayo sa aking likuran na hindi ko man lang napapansin, Sir Bordes, pati ang dalawa kong nakakatandang kapatid ay mulat ang mga matang nakamasid sa akin. Hindi ko alam na kanina pa nila ako tahimik na binabantayan. Hindi ko napansin na pati sarili ko ay kinakausap ko na rin. Lumapit sa akin si Nanay at sinakluban ako ng pulang tela. Nilagyan din ng maraming asin ang aking bulsa at isinabit ang rosaryong kahoy sa aking leg. Sa akin lang umano nagpapakita ang hindi pa matukoy na nilalang kung anong uri ba ito ng elemento. Doon ko lang napagtanto nagmula pala ang aking ina sa angkan ng mga manggagamot, kaya ganun na lang kalawak ang kanyang kaalaman patungkol sa mga ganitong uri ng nilalang lalo na ang tungkol sa mga aswang. Sinabihan ni na ama't ina ang dalawa kong nakakatandang kapatid na manatili sa aking tabi. May gagawin umano silang bagay kung paano palalabasin ang umaaligid na engkanto, at makita ang tunay nitong anyo bilang bahagi ng kanyang panlilinlang sa pamamagitan ng pagbabalat kayo sa tunay nitong katauhan. Tahimik na tumungo si Nanay Marita sa abuhan at mabilis na nagpalingas. Nagsaing ito ng kaunting bigas na labis kong ipinagtataka guyon din ang aking mga kuya. Habang naghihintay na maluto ang kanin ay nilalagyan naman ni Tatay Benito ng asin ang bawat sulok ng kabahayan. Noong maluto na ang kanin ay sinagkot ito ni Nanay ng sandok na kahoy. Matapos sangkutin ay nagtira siya ng maraming kanin na dumikit sa sandok at inutusan si Tatay na ibaon ng patayo ang sandok sa lupa. Aligaga namang lumabas ng bakuran ang aking ama at itinusok ang hawakan ng sandok sa lupa.
Tinawag kaming magkapatid ni nanay at nagwikang tahimik umano kami magmasid sa siwang ng dingding na hindi kami namamalayan na labis kong ipinagtataka. Basta anumang makita namin ay huwag kaming lilikha ng anumang ingay dahil malalagay sa peligro ang aming mga buhay. Sinunod namin ang bilin ni Nanay Marita. Habang nakasilip kami sa maliit na siwang ay magkatabi namang nakamasid sa gilid ng nakasaradong bintana ang aking mga magulang. Nakatuon ang aming mga mata sa sandok na nakabaon ng patayo sa lupa. Ilang saglit pa'y biglang umihip ang malakas na hangin na may kasamang malansang amoy hanggang sa lumitaw ang isang nakakapangilabot na nilalang. Matangkad ito at mahahaba ang mga binti at braso. Malaki ang bibig na puno ng matutulis na ngipin. Ang nagpagulantang talaga sa akin nung masipat ko ang malaking ari nito na 5 beses ang laki kaysa tarugo ng kabayo. Nakakawindang talaga ang laki ng ari ng nasabing nilalang na halos sumasayad sa lupa at pwedeng ipulupot sa kanyang katawan. Doon ko nakumpirma na isang tambaloslos ang nais mangbiktima sa akin na labis ikatakot ng aking mga magulang. Palingalinga ang nasabing nilalang sa buong paligid bago mariing pinagmasdan ang sandok. Makalipas ang ilang minuto ay bigla na lang ito nilamon ng dilim. Sa kanyang paglaho sinabihan ako ni na ama't ina hanggat maaari manatili lang ako sa loob ng aming bahay. Marahil kursunada ako ng tambaloslos na balak kunin ang aking katawang lupa. Kinabukasan, tumungo kami ni Nanay Marita kina Aling Alicia. Sinabi namin sa kanya ang tungkol sa natunghayan namin kagabi. Humingi ang butihin kong ina ng isang mabisang pangotra sa matandang ginang, sapagkat di hamak na mas magaling ito sa kanya pagdating sa mga pangontra sa mga itim na elemento, lalo na ang mystical creature, na kilala bilang tinatawag na engkantong aswang. Ngunit sa aming pagpunta ay isang nakakagimbal na balita ang aming nalaman kay Aling Marta, ani umano ng matandang ginang, sa isang organisadong lugar kung saan nagtatagpo ang ilog at dagat, o estero sa madaling sabi, ay may natagpuan umanong bangkay ng isang babae kaninang madaling araw. Pinaghihinalaan na aswang ang may gawa dahil sa kalunos-lunos na sinapit nitong kamatayan. Hinilap ang sariwang laman at wakwak ang sikumura. Nawawala ang mga lamang loob kabilang na ang atay at puso. May ilan din namang nagsasabi na tambaloslos ang tunay na salarin. Bukod kasi sa kinalkal ang buong sikmura, ay sabog din ang ari ng babae na halatang ginahasa muna ito bago walang awang pinatay at nilantakan. Nagbigay ng matinding kilabot sa aming baryo ang tungkol sa nilalang na tambaloslos na talaga namang kinatakutan ng maraming kababaihan, lalo na ang mga dalaginding, Sir Bordes. Ang kinatatakutan kong nilalang ay tila nagpabago sa aking pananaw na huwag sila basta katakutan. Gaya ng mga pangkaraniwang tao na may iba't ibang pag-ugali. May mabait, may nagpapanggap na mabait at meron ding halang ang bituka. Tulad ng mga tao ganun din ang mga nilalang, hindi lahat ay masama, sa mga sumunod kasi na linggo, ay isang dalagita ang nakaligtas sa bingit ng kamatayan. Ilang kabataan ang naligo sa dagat. Matapos ang kanilang paglilibang sa dagat ay magkakahiwalay silang umuwi sa kani-kanilang mga bahay. Kwento noon ng dalaga, papalubog na ang araw habang binagbatas niya ang matalahib na daan pauwi sa kanilang bahay. Sa kanyang paglalakad ay bigla na lang may humablot sa kanya sa talahiban. Tinakpan ang kanyang bibig at kinaladkad patungo sa ilog, balak umano siya gahasain ng lalaki, may hawak itong patalim na panakot sa kanya. Oras na sumigaw siya o gumawa ng maling hakbang ay hindi raw ito magdadalawang isip na patayin siya. Sa piltan na hinubad ang basa niyang salwal at paulit-ulit siyang hinalay. Binaboy ang mura niyang katawan at halos dumugo ang pagitan ng dalawa niyang hita. Ani pa umano ng dalaga sa kawani ng aming baryo. Matapos umano siyang gahasain ay inilapat sa kanyang sikmura ang patalim. Naramdaman niya ang pagbaon na tila balak hiwain ang kanyang tiyan.
Dumating sa punto na inamin sa kanya ng lalaki na ito rin ang walang habas na pumatay at gumahasa sa babaeng natagpuan sa estero nung nakaraang linggo. Nagawa niyang hilapin ang laman at dukutin ang mga lamang loob ng biktima para isipin ng mga tao na aswang o tambaloslos ang may gawa at hindi siya mapaghinalaan. Noong hihiwain na ang kanyang sikmura, ay bigla umano lumitaw sa pangpang ang isang nakakatakot na nilalang na may mahabang lawit sa ibaba. Mabilis daw na sinunggaban ng halimaw ang kriminal at kinaladkad ito patungo sa ilog bago hilahin sa ilalim ng tubig. Namilog ang mata ng dalaga ng magkulay dugo ang ibabaw ng tubig at hindi na muling lumitaw ang katawan ng lalaki. Makalipas ang ilang saglit ay biglang umahon sa tubig ang isang hubot-hubad na lalaki. Makisig ang pangangatawan, mapungay ang asul na mga mata, at malakas ang karisma na mala Adonis ang datingan. Nagwika umano ang gwapitong lalaki na bago pa kumalat ang dilim ay kailangan na niyang makaalis sa ilog. Anya, hindi umano lahat ng nilalang ay katulad niya na may mabuting puso. Ipinagtapat niya sa biktimang babae na siya mismo ang halimaw na pumatay sa lalaking nambaboy sa kanya, Sir Bordes, ayon sa aking mga nalaman. Ang paglalarawan ng biktimang babae sa nilalang na nag-anyong tao, matapos lantakan ang kriminal sa ilalim ng tubig, ay katulad sa estrangherong binata na nagpakita sa akin sa ilog. Marahil isang nilalang lang ang nagligtas sa dalaga at ang nagpaparamdam sa akin. Kung pagtatagpiin ko ang bawat detalye, masasabi ko na hindi lahat ng tambaloslos ay masama. Marahil nagkamali lang ang matatanda na husgahan ng masama ang ganitong uri ng nilalang. Sa likod ng kanilang nakakatakot at nakakasukang imahe, ay may tinatago din silang kabutihan sa kanilang mga puso. Sa totoo lang mas halimaw pa sa tunay na halimaw ang ibang mapagsamantalang tao, na nagkukunwaring mabait sa mata ng iba, ayon sa inihayag ng dalagang naging biktima ng karahasan. Napag-alaman ng mga taga-baryo na hindi aswang o tambaloslos ang tunay na salarin sa natagpuang bangkay sa estero. Dahil ang tunay na kriminal ay isa lamang ordinaryong tao. Simula noon nagbago na ang aming pananaw sa kinatatakutan naming mystical creature sa aming lugar sa Siquijor. Napatunayan ng ilang mga dalubhasang albularya at antinyero na ang mga tambaloslos ay isang nilalang na mystical guardian sa ilog at lawa. Ang ilan sa kanila'y nagliligtas ng mga nalulunod na bata at ang iba na may mapaminsala. Bagamat hindi naman sila masyadong mapanganib, basta huwag lang gagambalin ang kanilang tirahan, lalo na sa oras ng kanilang pamamahinga, Sir Bordes, hindi na muling nagpakita pa sa kinang nilalang na nag-anyong tao, buhat bigyan ako ni Aling Alicia ng pangontra na kayang itabaoy ang mga itim na elemento at engkantong mapaminsala sa mga tao. Hindi ko na ikukwento pa ang mga sumunod na kaganapan dahil nais ko lang ibahagi sa inyo ang naging karanasan ko tungkol sa nilalang na tinatawag na tambaloslos. Gusto ko lang linawin sa mga tagapakinig na hindi masusukat sa panlabas na pisikal na anyo ang tunay na imahe ng isang tao o nilalang. Minsan, kung sino pa ang mukbang mabait at mabulaklak magsalita, sila pa ang gagawa ng masama. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Sir Bordes. Nagpapasalamat po ako sa inyo dahil isa po ako sa napili ninyo na ibahagi ang sarili kong karanasan dito sa inyong munting tahanan. Naway lumago ang inyong channel at pag-play nawa kayo ng may kapal pati na rin sa mga avid listener na walang sawang sumusuporta sa inyong programa. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat ang inyong masungid na taga-subaybay, Carolina ng Antique, kung nagustuhan nyo ang ating kwento. Maaari sana mag-subscribe, like and share na din. Maraming salamat po.